Hinihintay lang ni Calvin Optana ang go signal ng coaching staff para maglaro sa Game 7. Ibinahagi naman ni RJ Barrientos ang hindi magandang performance nila sa grupo ng Gin Kings sa Game 6 kasama ang magiging adjustment. At si Coach Chot Reyes, inaming doble kayod ang kanilang therapies para makapaglaro ang ilang injured players. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Handa umanong pumasok sa bakbakan si Calvin Optana kung bibigyan siya ng go signal ni Coach Chot Reyes sa Game 7. Paliwanag niya, gusto umanon niyang sumalang sa laban pero pinipigil siya ng coaching staff. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Calvin sa report ni Christian Jacinto ng Spin. Magiging ready lang ako. Kung ipapasok ako ni Coach, ready ako dyan. Wala tayong magagawa. Andyan na yan. Imamanage na lang yan. As of now, may nafe-feel ako pero kaya namang ilaro. Ayaw lang nila Coach pilitin. Baka matuluyan eh. Minamanage lang. Gusto ko naman maglaro eh. Pero sila Coach na yung nagde-decide na hindi. So we'll see sa Game 7 kung ipapasok ako ni Coach. Happy ako na nakuha namin to. May last chance pa talaga. Ito yung magandang laruin eh. Sana andun lahat. So dito sa pahayag ni Calvin mga playoffs, mararamdaman mo na sa pahayag niya, gustong-gusto niya maglaro kahit hindi pa siya 100%. Bilang isang competitor, natural lang na ayaw niyang palampasin yung pinakamahalagang laro ng season. Game 7 kasi ito eh. Pero kapansin-pansin din na hindi niya pinipilit ang sitwasyon at nire-respeto niya ang desisyon ng coaching staff na protektahan siya laban sa mas malalang injury, di ba? Kung tutuusin kasi mas delikado para sa Ginebra kung makakalaro si Optana sa Game 7. Hindi lang dahil sa kanyang scoring, kung hindi dahil sa kabuuang epekto niya sa laro. Siya yung isa sa pinakamahuhusay na two-way players ng TNT. Kayang miscore, dumipensa, tumakbo sa transition at bantayan ang iba't ibang posisyon. Nung Game 6, nagawa ng TNT na manalo kahit limitado ang kanilang rotation at wala na si Brandon Ganuelas-Roser sa malaking bahagi ng bakbakan. So isipin mo na lang siguro kung gaano sila magiging mas malakas kung maidadagdag pa ang presensya ni Optana at ni BGR dito sa court, di ba? Mahalaga rin ang kanyang defensive value mga ka-playoffs ha. Sa seryeng ito kasi, ilang beses siyang naatasang tumapat kay RJ Barrientos at iba pang pangunahing player ng Barangay Ginebra. Kapag nasa loob siya, mas lumalalim ang depensa ng TNT at mas maraming option si Coach Chot sa mga switching at matchups. Bukod pa dyan, isa rin siya sa mga player na kaya mag-init anumang oras at syempre magbigay ng biglaang puntos kung kinakailangan talaga. So para sa Game 7 mga playoffs, maaaring maging isa si Calvin sa mga muling bumasag sa plano ng Barangay Ginebra. Kahit hindi siya ganap na malusog, ang simpleng presensya niya siguro maaaring magbigay ng dagdag na kumpiyansa sa TNT yan. At kung sakaling makalaro siya ng mas maayos kasama si Ganuelas-Roser, mas malaki yung tsansa ng tropang 5G na makontrol ang rebounding at depensa. Kung naghihintay ng go signal si Calvin Optana mula sa coaching staff, usap-usapan naman ang mahinang performance ni RJ Barrientos sa Game 6. Sa panayam ng media ay binanggit nito ang adjustment na sobrang mahalaga sa pagtunog ng bell sa nalalapit na Game 7. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si RJ sa report ng Ruben Terrado sa Spin. Yun yung mga hindi pwedeng mangyari. Yung mga locals hindi nakapaglaro ng maayos kahit ako. And then grabe din si Makala ng fourth quarter. Talagang nag-explode. Credit kay Makala ha. Kaya Game 7 kasi lahat ng pwedeng gamitin, pwedeng iba to. Even next game, ibang makikita mo. Kahit kami rin naman, ganun din ang ginagawa namin. Ang adjustment namin, yung importante ngayon sa Game 7. So una, tama si RJ Barrientos nang sabihin niya na hindi naglaro ng maayos sa mga locals ng Ginebra sa Game 6. Hindi naman niya tinuro agad ang ibang dahilan ng pagkatalo. Inako niya ang bahagi ng responsibility at malaking bagay po yun. Sa isang laro kung saan 6 na puntos lang ang naitala niya matapos magkaroon ng ilang laro na lampas 20 puntos ang kanyang production. Malinaw na isa yun sa mga dahilan kung bakit nahirapan ng Ginebra na suportahan ang 52 points ni Justin Brownlee sa Game 6. Pangalawa, totoo rin yung sinabi niya tungkol kay Chris Makala. Habang nakatutok ang depensa kasi ng Barangay Ginebra kay Chris sa malaking bahagi ng bakbakan, nagawa pa rin ito sumabog sa mga pinakamahalagang sandali. Ang 53 points ni Makala, yung nagsilbing sagot sa 52 points ni Brownlee, di ba? Sa madaling salita mga playoffs, kahit may malaking laro si Brownlee o matindi yung inilaro niya, hindi naging sapat yun dahil may katapat din ng TNT na hindi napigilan ng Barangay Ginebra. And pangatlo mga ka-playoffs, interesante ang sinabi niya na lahat ng pwedeng gamitin, pwedeng iba to. Sa tingin ko, hindi lang ito tungkol sa plays kung hindi pati sa matchups. Sa buong serye, iba't ibang depensang manlalaro nang pinantapat sa kanya ng TNT. May pagkakataon na si Jason Castro ang tumutok sa kanya. Minsan naman si Calvin Optana, si BGR o iba pang defenders. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya makakuha ng parehong rhythm na nakita natin sa mga naunang bakbakan. Halatang pinag-aralan talaga siya ng TNT at ginawa siyang isa sa pangunahing target ng kanilang depensa.
Pagdating naman sa adjustments para sa Game 7, eto yan. Para sa akin, ang pinakamahalagang gawin ng Barangay Ginebra, humanap ng paraan para mapagaan ang trabaho ni RJ sa buong opensa o sa pagbuo ng opensa. Hindi pwedeng lagi siyang sumasalubong sa set ng defense ng TNT kasi kailangan siyang mabigyan ng mas maagang touches, mas maraming off-ball actions at mas maraming pagkakataong umatake bago makapwesto ng maayos ang depensa ng TNT. Dahil kung mananatili siya sa 6 points o mababang production, mahihirapan ulit ang Barangay Ginebra kahit maglaro pa ng napakatindi si Justin Brownlee. Walang dudang gigil si RJ Barrientos na makabalik sa kanyang matikas na forma na tila problema din ni Coach Chot Reyes sa Game 7. Ayon sa kanya, posibleng mawala din sa kanila si Jason Castro bagamat pwedeng makabalik si Optana at BGR. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Magiging game time decision pa yon. Doble kayod ngayon ang aming mga physical therapist para sa kanila. Si Calvin may strain kaya mahirap talaga ang sitwasyon niya. Si Brandon naman sa tingin ko may chance dahil inversion sprain lang ang kanyang injury. Pero ang problema naman baka mawala naman sa amin si Jason. Mabuti na lang at isa na lang ang natitirang laro dahil mas mabilis kaming nauubusan ng tao kaysa sa pagkawala ng buho ko dyan eh. So sa tingin natin mga playoffs, ito na ngayon ang pinakamalaking kwento ng finals para sa TNT. Hindi na lang tungkol yan kila Chris McCalla at Justin Brownlee ang usapan. Kung hindi, kung sino sa mga injured players ng TNT ang makakapaglaro sa Game 7, di ba? Si Optana, meron siyang calf strain na matagal nang iniinda. Si BGR, meron siyang ankle sprain. At ngayon, may problema rin si Jason Castro. Kapag pinagsama-sama mo yan mga ka-playoffs, halos 3 pangunahing local players agad ang pinag-uusapan natin dito. Para sa akin, tama ang pag-iingat ng TNT dito kay Optana. Sa NBA, maraming kaso na nagsimula sa calf injury bago humantong sa mas malalang Achilles injury. Kaya kahit gustong-gusto niya maglaro, naiintindihan natin bakit mas pinili ng coaching staff na huwag na siyang pilitan sa Game 6, di ba? Siguro magandang balita para sa TNT is nanalo sila sa Game 6 kahit wala yung nabanggit natin. Pero iba pa rin kapag nasa loob si Optana dahil kaya niya magbigay ng puntos, depensa at athleticism. So guys, maraming salamat.